siguraduhin nyo lang din na hindi ako makakaganti. Siguraduhin nyo lang din na magaling yung uutusan ninyo, o kaya kayang-kaya ako ng harapan. Kasi kung mano-mano lang din naman, kahit pa 100 kayo, ako lang mag-isa, mukhang mahihirapan mo na kayo sa akin. No? Kung mano-mano lang kahit sino pang pinakamagaling sa inyong martial art yan, hindi ko aatrasan yan. Ayan, kung matibay, kung bakal yung buto niya. Sinasabi ko sa inyo, kung bakal yung buto niya. Pero kung traiduran yung gusto ninyo, katulad nung mga dyan na hindi naman tumitira ng harapan, patalikod, dadaanin ka sa ganito, ganyan, wala tayong magagawa. Walang magaling na lalaki pagdating sa ganyan. No, aminado tayo dyan. Pero isa lang masasabi ko sa Eduardo Manalo, hanggat buhay ka pa, kung ako sa iyo, bumaba ka na sa pagiging leader mo dyan sa Iglesia ni Cristo. Dahil unang-una, hindi naman talaga ikaw ang nakatalaga Ang nakalagay doon sa testimony, ito pala yung kinagalit niya, mga kababayan. Nung binulgar natin na ang nakalagay pala doon sa testimonya ng kanyang ama bago namatay, ang nakalagay doon kasi si Mark Manalo. At itong si Ka Angel ang nakalagay doon na magiging tagapangasiwa ng pananalapi ng buong Iglesia ni Cristo. Lahat yun pinalitan niya. Nung namatay yung si Eranio Manalo, yun, pinabago niya di ko alam kung bago. Kaya nung binuksan na yung testimonya, na bago na lahat. Siya na yung nakalagay doon na yung asawa niya na ang nakalagay na mga ngalaga sa pananal. Puro nasa niya. Kaya sabi ko, talaga, wala tayong magagawa, demonyo Diba? So, ganun pa man, okay lang, siguraduhin nyo lang din na hindi ako makakaganti. Siguraduhin nyo lang din na magaling yung uutusan ninyo, o kaya kayang-kaya ako ng harapan. Kasi kung mano-mano lang din naman, kahit pa 100 kayo, ako lang mag-isa, mukhang mahihirapan mo na kayo sa akin. No? Kung mano-mano lang kahit sino pang pinakamagaling sa inyong martial art yan, hindi ko aatrasan yan. Ayan, kung matibay, kung bakal yung buto niya. Sinasabi ko sa inyo, kung bakal yung buto niya. Pero kung traiduran yung gusto ninyo, katulad nung mga dyan na hindi naman tumitira ng harapan, patalikod, dadaanin ka sa ganito, ganyan, wala tayong magagawa. Walang magaling na lalaki pagdating sa ganyan. No, aminado tayo dyan. Pero isa lang masasabi ko sa Eduardo Manalo, hanggat buhay ka pa, kung ako sa iyo, bumaba ka na sa pagiging leader mo dyan sa Iglesia ni Cristo. Dahil unang-una, hindi naman talaga ikaw ang nakatalaga Ang nakalagay doon sa testimony, ito pala yung kinagalit niya, mga kababayan. Nung binulgar natin na ang nakalagay pala doon sa testimonya ng kanyang ama bago namatay, ang nakalagay doon kasi si Mark Manalo. At itong si Ka Angel ang nakalagay doon na magiging tagapangasiwa ng pananalapi ng buong Iglesia ni Cristo. Lahat yun pinalitan niya. Nung namatay yung si Eranio Manalo, yun, pinabago niya di ko alam kung saan niya pinabago, pero nabago. Kaya nung binuksan na yung testimonya, nabago na lahat. Siya na yung nakalagay doon na yung asawa niya na ang nakalagay na mga ngalaga sa pananal. Puro nasa niya. Kaya sabi ko, talaga, wala tayong magagawa, demonyo Diba? So, ganun pa man, tulad ng sinasabi po natin, mga kababayan, basta wala pong basbas galing sa Diyos, walang basbas sa kagaya ng tatay nila, ayan, magkakaletse-letse talaga. Diba? Alam ni Eduardo Manalo, kaya nga galit na galit siya sa akin ngayon, kaya nga nagpupumigla sa biro nyo. Hindi daw nakatulog to, talagang galit na galit, kaya nga humingi na ng tulong sa mga vlogger. Sabi ko sa inyo, tingnan nyo, akala kasi nila mapapabaksak nila tayo. Akala nila dahil iglesia sila ni Manalo, kaya na nilang gawin lahat porkit mahirap tayo. Akala nila lahat na lang magagawa nila. Yan ang akala ninyo. Hindi lahat ay kaya nyo. Diba? Ako mahirap lang ako, aminado ko. Pambili ko nga ng ulam, mahirap ako. Diba? Aminado ko dyan. Hindi ako matalino, hindi ako mayaman. Ang sa akin lang, kaya ako nagsasalita dito bilang isang Pilipino, okay lang,
siguraduhin nyo lang din